Hindi man nila nakuha si Cooper Flagg, ang San Antonio Spurs pa rin ang panalo sa nagdaang NBA draft. Dahil ando na nga si Stephon Castle at Wembanyama, nadagdagan pa sila ng dalawang batang may superstar potential talaga. Si Dylan Harper at Carter Bryant na swak sa tinatakbo nilang sistema. At ang apat na manlalaro ngayon ay 21 anyos pa lamang o mas bata pa. At ang dalawang back-to-back Rookie of the Year sa mga nakaraang seasons, tinambalan pa ng isang athletic na 6'6 guard na kayang i-breakdown kahit na sino pang kaharap niya. Kaya ring mag-finish depende sa ibigay sa kanyang depensa. At isipin nyo ang laro ni Cade Cunningham at James Harden na pinagsama. Sila ang inyong maalala kapag ang playstyle ni Harper ay inyong nakita. Isang shifty na gwardiya na kayang gamitin ang kanyang katawan sa loob ng shaded area. At bukod sa kanya, nakuha rin ng Spurs bilang 14th overall pick ang isa sa mga pinakamatinik na defender sa draft class nila. Ang athletic na 3&D small forward na si Carter Bryant. Mataas ang basketball IQ at fluid din ang kanyang opensa. Kaya nakakatakot talagang isipin na ang mga talentong ito ay makakasama na ni Wembanyama. Dahil wag din natin kalimutan na parte pa rin si De'Aaron Fox sa roster ng kanilang prangkisa. Isang NBA superstar talent na nagpipik pa lang sa kanyang karera. Katabi ang reigning Rookie of the Year na napakalaki na naging improvement dahil sa mentoring ni CP3 sa kanya. Pero balikan natin ang mga bagong talentong kanilang nakuha. Si Dylan Harper na nag-average ng 19 points, 4 rebounds and 4 assists per game in 50% shooting. At ang sigurong pinakamalaking butas lang sa laro niya ay ang consistency ng kanyang tikada sa perimeter. Pero bukod naman dyan, napakalaki pa talaga ng upside ni Harper. Dito nga sa play na ito, makikita natin kung gaano ka-shifty ang kanyang galawan. Siya na ang nagtawid ng bola sa half-court line, biglang behind the back hesitation sabay crossover para makakuha itong end one. O dito naman sa play na ito kung saan nasa half-court pa lamang siya ay siya na agad binantayan. Biglang behind the back sabay crossover para ang help defense ay maiwan, then Eurostep para maiwasan ang sumalubong sa kanyang big man. At sa sequence na yan, tatlong magkakaibang defenders ang kanyang dinaanan. At kahit hindi ko ilarawan kung anong ginagawa niya sa opensa, makikita nyo naman sa mga highlights pa lang niya na napakadulas bantayan ni Harper para sa kanyang mga gwardya. At mapa sa half-court set, sa fast break o semi-transition pa, kayang-kaya ni Harper bitbitin ang bola hanggang sa rim laban sa kahit anong klaseng depensa. At sa bigat ng gravity na kanyang nahihila, na-develop na rin niya ang playmaking at passing ability niya. E nisama mo yan kila Castle, De'Aaron Fox at Wembanyama, biglang taas talaga ng kalibre ng kanilang prangkisa. At andyan pa nga si Carter Bryant na hindi man kasing taas ng upside ni Harper sa liga, pero napakalaki talaga ng impact sa depensa. Dahil kung andyan naman na sina Wemby, Fox at Castle, hindi ka naman na talaga magkukulang pa sa scoring. At ang kailangan mo isang malalarong katulad ni Bryant na quality minutes ang pwedeng ihain. At hindi ako nagbibiro ng sabihin kung napaka-versatile talaga niya sa depensa, na kahit big man, forward o gwardya ang kaharap niya, sa kanya ay wala yung problema. Kaya naman dahil sa kanyang presensya, kasama si Wembanyama, inaasahan kong isa sila sa mga mangunguna sa depensa sa liga. At kahit majority ng kanyang highlights sa depensa ang pinapakita, hindi mo pwedeng itangging nakaka-hype talagang panoorin siya. Kaya naman kahit na napakabata ng core ng San Antonio next season, isa sila sa mga kailangan nating bantayan ngayon.